bangis. Ayos na ayos ang script natin, Fredo. Huwag kang kakabahan. Tandaan mo, matatanda ang kausap natin. Basta, malumanay ang boses mo eh. Pasok sa bangayan. Relax ka lang, Lito. Sanay na sanay ako dito. Ilang lola na bang napaniwala natin itong buwan? Simple lang naman eh. Konting awa lang. Konting kwento. Tapos, boom! Transfer na agad ng pera. Mainit ang gabi. Sa Maynila, mabigat ang hangin at pawis na pawis si Fredo habang nakaupo sa harap ng laptop. Naka-speaker ang cellphone. Handa na ang pekeng charity page. Handa na ang pekeng pangalan. Sa kabilang linya, isang probinsya, isang bahay na gawa sa kahoy, at isang matandang mag-isang nakatira. Magandang gabi po, Lola. Ako po si Mark, mula sa Helping Hands Foundation. Tumatawag po kami ngayon dahil kayo po ay napili naming bigyan ng espesyal na pagkakataon para makatulong sa mga batang may sakit. Ay, ganun ba, iho? Pasensya na ha. Mahina ng pandinig ko. Pero, ano nga ulit ang sinasabi mo? Apo, Lola. Naintindihan ko po. Kaya nga po, kayong tinawagan namin dahil kayo raw po ay kilala sa barangay bilang mabuting tao at palaging tumutulong kahit konti lang meron. Napangiti si Fredo at sinenyasan si Lito. Gumagana na naman. Tuloy mo lang yan, pare. Go, go, go. Nako, iho. Matanda na ako. Pero kung may tutulong ako, kahit kaunti lamang, bakit ba naman hindi? Nakakataba naman po ng pusong sinasabi niyo, Lola. Sa totoo lang po, hirap na ang foundation namin at may isang bata pong kailangan ng agarang gamutan. Kung makakapagbigay po kayo ng konting salapi ngayong gabi malaking tulong na po yun. Sandaling natahimik ang linya. Ramdam ni Fredo ang kaba, ngunit sanay na siya sa mga ganitong sandali. Iho, may ipon ako. Kaunti lamang sana sa pagtanda ko. Pero kung para sa bata sige, sasabihin mo na lang kung saan ko ito ihuhulog. Uy, jackpot! Maraming salamat po, Lola. Ibibigay ko po ang account number. Pakisulat na lamang po. Habang binabanggit ang numero, mahigpit ang kapit ni Fredo sa cellphone. Ilang minuto lang at may tunog ng notification. Parang Fredo, pumasok na pare! Bulong ni Lito. Opo, Lola. Natanggap na po namin. Hindi po namin makakalimutan ang kabutihan ninyo. Pagpalain po kayo, ha? Iho, bago ka magbaba, may sasabihin lamang ako. Nagbago ang tono ng boses ng matanda. Naging mabagal, naging mabigat. Tandaan mo, iho, ang bawat ginagawa ng tao ay bumabalik sa pinanggalingan. Parang salamin kung masama ang tinapat mo, ay masama rin ang makikita mo. Sandaling natahimik si Fredo sa kada patawa. Opo, Lola. Salamat po sa paalala ninyo. Hindi yan paalala, iho, kundi babala ito. Naputol ang linya at tumawa si Fredo ng malakas at tumayo. Grabe talaga yung mga matatanda, no? Daming panakot na karma. Nalalaman pa nila pera lang ang totoo sa mundong ito. Tama ka dyan, pre. Kung may karma sana matagal na tayong tinamaan yan, ano? Binuksan ni Fredo ang alak at tinaas ang bote. Sa easy money at sa mga kwentong panakot ng mga matatanda. Ngunit sa kabilang dulo ng bansa, sa madilim na silid, nakaupo si Lola Mira na nakapikit. Hawak ang kandila at marahang binigkas ang mga salitang hindi na maririnig ng sinuman. At sa gabing yun, tahimik nang nagsimula ang pagbabalik at paghihiganti. Ano ba itong pakiramdam na to? Parang may gumagapang sa balat ko kahit wala naman ako nakikita. Ano ba to? Nagising si Fredo sa gitna ng gabi. Basang-basa ng pawis ang kama.
Mabigat ang dibdib niya at sa tenga niya parang may mga pabulong na boses. Paulit-ulit, pabulong ngunit malinaw. Sumpa, sumpa, sumpa. Tumigil kayo! Hindi totoo to! Guni-guni lang. Panaginip lang to! Sinubukan niyang bumangon pero nanlambot ang mga binti niya. Sa panaginip niya, libu-libong ipis at uod ang gumagapang sa kanyang katawan. Pumapasok sa kanyang bibig at tenga. Nang siya'y magising, ramdam pa rin niya ang kati at ang takot at ang lamig. Kinabukasan, agad niyang tinawag si Lito. Pare, ba't hindi ka sumasagot? May bagong target tayo ngayon. Ngunit walang sumagot. Makalipas ang ilang oras, isang balita ang lumabas sa cellphone ni Fredo. Isang lalaki na sangkot sa online scam ang inaresto kaninang umaga. Ito'y nagngangalang Lito. Hindi pwede. Si Lito yan! Ang kaibigan ko! Nahuli siya. Tinawagan niya ulit ang numero, ngunit patay na. Naiwan si Fredo mag-isa. Hawak ang cellphone na parabang ang bigat ng dinadala. Buisit! Ikaw talaga, Lito! Iniwan mo na naman ako mag-isa! Lumipas ang mga araw at doon nagsimulang bumaligtad ang lahat. Biglang nagahang ang laptop niya sa gitna ng transaksyon. Namamatay ang cellphone kahit puno ang baterya. At mas masahol pa, nag-freeze ang mga account na inaasahan niyang pagkukunan ng pera. Ano ba to? Ba't hindi ako makapag-login? Kanina lang okay pa to ah. Sinubukan niya mag-withdraw, ngunit paulit-ulit ang error. Sumabay pa ang pananakit ng kanyang ulo, pagsusuka at lagnat na hindi bumababa. Sa isang hapon, habang nakaupo siya sa tapat ng apartment, napansin siya ng kapitbahay. Hoy, iha! Parang ilang araw na kitang napapansin. Hindi ka na lumalabas. Mukhang may sakit ka ata, Fredo. Konting pagod lang to, Nay. Mawawala rin to. Hindi basta-basta pagod ang ganyan. Ang itsura mo, iho parang may nakakapit na masama sa iyo. Napailing si Fredo, ngunit napatingin. Ano po bang ibig niyo sabihin? Alam mo ba ang mga mangkukulam? Ano? Yung parang sa pelikula, yung ba? Hindi yon biro, iho. Mangkukulam. Gumagamit ng kulam, kandila, langis, manika. Ginagawa yan sa mga taong may ginawang mali. Hindi raw gumagana ito sa inosente. Biglang nanlamig ang hangin na dumaan sa paligid ni Fredo. Napatigil siya, ngunit agad siyang tumawa. Ay nako, Nay, hindi ako naniniwala dyan. Mga panakot lang yan eh. Bahala ka, iho. Pero kung gabi-gabi ka nang binabangungot at may mga boses kang naririnig, baka oras na para makinig ka. Tumalikod ang matanda at pumasok sa bahay. Naiwang nakatayo si Fredo. Pilit pinapakalma ang sarili. Walang sumpa. Walang mangkukulam. Stress lang to. Ngunit ng gabing yun, muling bumalik ang panaginip. Mas malinaw, mas mabigat, mas masakit. At sa dilim, muli niyang narinig ang bulong. Mas malapit na ngayon. Ang kinuha mo, babawiin. At sa unang pagkakataon, kinabahan si Fredo. Hindi dahil sa bangungot, kundi dahil baka totoo ang babala na tinatawanan niya. Ano na naman to? Ba't parang may tumutulo sa lababo kanina? Wala naman eh. Yumuko si Fredo at dahan-dahang binuksan ang ilaw ng kusina. Sa sandaling yun, bumukas ang gripo kahit hindi niya hinahawakan. At mula sa butas ng lababo, parang umaapaw na tubig, ngunit hindi tubig ang lumalabas. Ay put! Bumuhos ang mga ipis at salagubang. Nagtatakbuhan, gumagapang, umaakyat sa sahig na parang buhay na alon. Napatras si Fredo. Ngunit huli na. Ramdam niyang maliliit na paa na umaakyat sa kanyang mga binti. Lumayo kayo! Lumayo kayo! Tinampot niyang tsinelas at sunod-sunod na hinampas ang sahig. Ngunit
Sa bawat ipis na nadudurog, tila may dalawang bagong gumagapang palabas. Hindi pwede to! Hindi pwede to! Panaginip lang to! Umakyat ang mga insekto sa kanyang hita, sa tiyan, sa dibdib. Napatili siya at tumakbo papunta sa banyo. Sinarado ang pinto at binuhusan ng tubig ang sarili. Nang huminga siya ng malalim at tumingin sa sahig, wala na sila. Ano ba to? Ano ba tong sarili ko? Nababaliw na ba ako? Ngunit ng gabing yun, hindi siya nakatulog. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame hanggang sa biglang lumamig ang hangin sa loob ng kwarto. Hindi pa itong katapusan. Sino yan? Lumabas ka! Sa sulok ng silid, unti-unting nabuo ang isang aninong parang tao, ngunit walang mukha. Umuusok ang anyo nito, gumagalaw na parang usok na may bigat. Ang kinuha mo ay may kapalit. Lumayo ka dito! Hindi ka totoo! Dinampot niya ang walis at buong lakas na sinugod ang anino. Tumama ang walis sa pader, ngunit ang anino ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit ang lamig ay nanatili pa rin. Pinapalibutan ang buong kwarto ni Fredo. Hindi to totoo! Hindi to totoo! Kinabukasan, nilalagnat siya. Masakit ang kasukasuan, parang may humihila sa kanyang mga buto mula sa loob. Pilit niyang pumunta sa ospital. Normal naman ang resulta mo, Fredo. Wala kang infection, wala ring problema ng dugo. Pero Dok, parang may gumagapang sa loob ko. Gabi-gabi hindi ako makatulog at hindi ko na alam ang gagawin ko. You know what? Stress lang yan. Magpahinga ka lamang muna, Fredo. Okay ba? Umalis si Fredo sa ospital na mas mabigat ang pakiramdam. Pagsapit ng gabi, bumalik ang lagnat, bumalik ang panaginip. Sa dilim ng kanyang silid, narinig niya ang boses ng kapitbahay na parang bumubulong sa alaala niya. Ang kulam ay gumagana sa mga may kasalanan, iho. Hindi ako naniniwala doon. Ngunit habang nakaupo siya sa sahig, nanginginig. Muling may gumapang sa paa niya. Pagtingin niya, isang ipis ang dahan-dahang umakyat sa kanyang balat. Tama na! Tama na! Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang cellphone at naghanap siya ng salitang dati tinatawanan lamang niya. Albularyo, mangkukulam, kulam, sumpa. At sa gitna ng takot, sakit, napagtanto ni Fredo na baka may katotohanan ng sumpang pilit niyang tinatanggihan. At kung hindi siya kikilos, baka hindi na siya makaligtas. Hindi ko na kaya. Kung hindi ako kikilos, mamamatay ako sa baliw. Madaling araw pa lang ay bumiyahe si Fredo papunta sa kalapit na bayan. Tahimik ang daan, tila mabigat ang hangin at sa bawat lubak ay parang may kumakalmot sa loob ng dibdib niya. Nang makarating siya sa isang lumang bahay, napapalibutan ng mga puno ng niyog. Huminto siya at lumunok. Pumasok ka, iha. Kanina pa kita hinihintay. Pero, paano nyo nalaman na darating ako? Kapag may dala kang sumpa, hindi ka na kailangang imbitahan pa. Sa loob ng bahay, amoy kandila at pinatuyong damo ang hangin. Pinaupo si Fredo sa harap ng isang mangkok na may tubig. Sinindihan ni Mang Ben ang kandila at dahan-dahang tinunaw ang wax. Hinayaan itong tumulo sa sahig. Huwag kang kikilos at huwag kang magsisinungaling sa sarili mo, ha? Habang lumulubog ang wax, unti-unting nabuo ang hugis na mukha ng isang matandang babae. Napapikit si Fredo. Ano pong ibig sabihin yan? Ay, babae ang nagpadala ng sumpa sa iyo, iho. Isang mangkukulam at hindi siya basta-basta gumagawa ng ganito kung wala namang dahilan. Ibig sabihin, may nagalit ho sa akin, Mang Ben. Hindi lang galit, iho. May ninakaw ka ata eh. Nanigas si Fredo. Ang kulam ay hindi kumakapit sa walang kasalanan. Kung gusto mong gumaling kailangan mong itama ang mga ginawa mo. Hindi po pwede yan, Mang Ben. Wala akong aaminin.
Bigyan nyo na lang ako ng gamot. Pampatanggal ng nararamdamang to. Napatingin ng matagal si Mang Ben sa katumango. May paraan, pero masakit at hindi garantiya kung nagsisinungaling ka pa rin. Nilabas niyang buntot ng pagi, itim at makintab, saka nilapit sa apoy hanggang umusok. Hawakan mo ito, iho, at banggitin ang pangalan ng alam mong nagkulam sa iyo. Kaya ko to. Hinawakan niyang buntot ng pagi. Sa sandaling dumikit ang balat niya, napasigaw siya sa sakit. Aray! Banggitin mo ang pangalan, iho! Wala akong alam! Wala akong alam! Pinagpawisan si Fredo, nanginginig ang kamay, ngunit pinilit niyang huwag bumitaw. Kung hindi ka aamin, iho hindi hihinto ang sumpa. Wala nga ho akong alam! Biglang namatay ang kandila. Binitawan ni Fredo ang buntot ng pagi at napahandusay sa sahig. Hingal na hingal. Hindi pa tapos ang laban do, hiyo! Kinagabihan, sa apartment ni Fredo, muling bumigat ang hangin. Sa sahig, may narinig siyang paggapang. Mas malakas, mas mabilis. Mula sa dilim, bumuo ang isang nilalang na gawa sa nag-uumpugang alupihan. Nagsisiksikan, umiikot. Lumayo kayo! Kayo! Tinampot niya ang bolo at walang patumanggang humampas. Sa bawat hiwa, humihiwalay ang mga alupihan, ngunit muling nagsasama. Umaakyat sa kanyang braso, kumakagat, pumapasok sa bibig niya. Ano ba to? Napaluwa siya. Nagsusuka, ngunit patuloy ang pag-atake. Pilit siyang tumakbo palabas. Duguan, hingal na hingal, hanggang sa biglang naglaho ang nilalang sa dilim. Nakaligtas si Fredo, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang sumpa. At sa unang pagkakataon, unti-unting pumasok sa isip niya ang katotohanang pilit niyang tinatakbo noon. Ang kasalanan ay may kapalit, at ang pagtakas ay lalong nagpapalakas sa sumpa. Hindi na ako tatakas kahit ano mangyari. Kailangan tapusin to. Kahit doon pa ako humanto sa pinanggalingan ng sumpa. Sumakay si Fredo sa lumang bus na umaalog sa bawat lubak. Sa labas ng bintana, nadadaanan ang malalawak na palayan. Tahimik ngunit mabigat ang pakiramdam. Sa itaas, paikot-ikot ang maitim na ibon na parang may sinusundan. Ramdam niyang panginginig ng kanyang palad habang papalapit ang bus sa baryo na minsan niyang tinawagan ng panlilinlang. Dito siguro nag-umpisa ang lahat ng to. At dito rin siguro matatapos. Bumaba siya sa huling hintuan at naglakad na makitid na daan. Sa dulo nito, isang kubong kawayan ang nakatayo. Tila matagal nang naghihintay. May usok ng kandila sa hangin. Hindi pa man siya kumakatok, bumukas na kagad ang pinto. Matagal ka ring dumating, iho. Pero alam kong darating ka rin. Lola Mira? Hindi na yan ang pangalan ko. Kapag gantong usapan, ang tunay kong pangalan ay Aling Shiona. Pumasok si Fredo na nanginginig. Sa gitna ng kubo, may maliit na altar na may kandila, langis at isang manikang yari sa tela. Nang makita niyang ang mukha ng manika ay parang siya, parang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ba't parang kamukha ko yan? Ba't may mga karayom? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit buhay ang sumpa. Ang mangkukulam, hindi basta nananakit. Gumagawa lang kami ng balanse. Kapag may ninakaw, may binabalik. Kapag may sinaktan, may pinaparamdam. Hindi ko na alam na aabot sa ganito. Akala ko pera-pera lang ang mawawala sa inyo. Ang ninakaw mo ay hindi lamang pera, kundi pag-asa at katahimikan. Dahan-dahang lumuhod si Fredo sa harap ng matanda. Nangingilid ang luha. Patawad ho. Kung pwede ko lang ibalik ang oras at gagawin ko ito. Pero ngayon, patawad lang ang dala ko.
At takot na ako na baka hindi na ako maligtas. Hindi takot ang hinihingi ng sumpa, iho, kundi pagbabago. Inilapit ni Aling Shona ang manika at marahang hinugot ang isang karayom. Ang kulam ay salamin, iho. Kung anong tinapat mo ay babalik sa iyo. Kung gusto mong huminto ang sakit, ibalik mo ang kinuha mo at itigil mo ang panlilinlang. Gagawin ko po. Ibabalik ko lahat kahit wala nang matira sa akin basta matapos na to. Hindi sapat ang pangako, kundi sinusundan ng gawa. Kapag nagbago ka, kusaring bibitiw ang sumpa. Tumayo si Fredo, nanginginig ngunit may bagong bigat sa dibdib. Hindi na puro takot kundi responsibilidad. Hindi ko na ulitin to. Aling Shona, kahit kailan, kahit masakit tatanggapin ko. Tandaan mo, iho, ang karma ang karma ay hindi minamadali. Hindi rin yan iniiwasan. Habang palabas si Fredo ng kubo, naramdaman niyang bahagyang gumaan ang hangin. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang sumpa ay hindi mawawala sa paghingi ng tawad lamang, kundi sa bawat takpang na gagawin niya simula sa araw na yun. Bumalik ako sa lungsod na hindi na pareho ang taong umalis dahil dala ko ng bigat ng lahat ng kasalanang pilit kong tinakasan noon. Sa unang linggo ng pagbabalik niya, halos hindi na natulog si Fredo. Isa-isa niyang hinanap ang mga numerong dating binura niya agad matapos ang panlilinlang. Ngayon, nanginginig ang kamay niya sa bawat pagtawag. Lola, patawad po ako. Ako yung tumawag sa inyo noon. Nagsinungaling ako at ninakaw ko ang ipon ninyo. Ibabalik ko po lahat ng nakuha ko sa inyo. Kung kulang man handa akong magtrabaho para mabayaran hanggang muli. May mga umiyak, may mga nagalit, at may mga hindi sumagot. Ngunit sa bawat pagbabalik ng pera, parang may unti-unting nababawas sa bigat ng dibdib niya. Isang gabi, hinarap niya ang pinakamabigat na desisyon. Tama ng pagtatago. Kailangan ko na doon tapusin. Kahit ako pa sa huli ang mawalan. Binigay niya sa pulisya ang lahat ng ebidensya laban kay Lito. Mga accounts, mga recordings, mga script. Nang makita niya sa balita ang pag-aresto sa dating kaibigan, walang tuwa sa puso niya. Tanging katahimikan lamang. Hindi kita nilalaglad dito pero itinama ko lang ang dapat matagal ng inayos. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya kay Mang Ben dala ang huling pag-asa. Nakita ko ang ginawa mo, iho. At ngayon lang kita nakikitang tunay na humihinga. Gagawin ko po ang lahat, kahit anong sakit pang kapalit basta matapos ng sumpang to. Hinanda ni Mang Ben ang sumbalik. Umikot ang usok ng sinusunog na damo. May asin sa sahig, may dasal na mabagal ngunit mabigat. Habang binibigkas ang orasyon, biglang nanlamig ang lupa. Mang si Ben. Anong sinasabi mong si Ben? Hindi ako si Ben. Si Ben 11 po. Char lang. May humihila sa akin parang may kamay sa ilalim. Huwag kang bibitaw sa paniniwala mo ngayon. Sinusubok ka ng panahon. Biglang may di nakikitang puwersang humila sa kanyang mga paa. Napasigaw si Fredo sa sakit habang unti-unti siyang hinihila pababa na parang lululuki ng lupa. Ayoko na! Tama na! Bumitaw kayo! Ipaglaban mo, iho! Hawakan mo ang anting-anting at huwag kang lilingon sa takot. Buong lakas niyang winasiwas ni Fredo ang hawak na anting-anting. Sumisigaw habang parang may sinusugatan siyang hindi nakikita. Sa bawat pag-iyak at syempre paghingi ng tawad, humihina ang kapit ng mga kamay hanggang tuluyan na itong nawala. Tapos na ho ba? Kung ang pagbabago mo magsisimula pa lang ang tahimik na laban. Pag-uwi niya,
Mahimbing ang tulog niya. Sa unang pagkakataon, napasarap ang kanyang paghiga. Walang ipis, walang bulong, walang bangungot. Bumaba ang lagnat, gumaan ang katawan. Makalipas ang mga linggo, nagsimula siyang tumulong sa isang grupong lumalaban sa panlilinlang. Alam ko ang galaw nila dahil dati akong isa sa kanila. Ayoko may maulit pa sa mga ginagawa ko dati. Habang nagbibigay siya ng babala sa iba, alam niyang hindi mabubura ang nakaraan. Ngunit sa bawat tamang hakbang, mas malinaw niyang nararamdaman na ang karma ay hindi lamang parusa. Isa rin itong pagkakataon para ituwid ang landas. Akala ko tapos na ang lahat at kaya ko nang mamuhay ng tahimik, pero may mga kasalanang ayaw talagang manatiling nakabaon. Lumipas ang ilang buwan, payapa ang buhay ni Fredo. May trabaho na siya, may malinaw na layunin at gabi-gabi mahimbing na ang kanyang tulog. Ngunit isang hapon, tumunog ang kanyang cellphone. Pagkabasa pa lang na mensahe, parang may dumaan na malamig na hangin sa kanyang mga palad. Magandang araw ho. Ako po ay tumatawag mula sa isang foundation para sa mga batang may sakit. At sana ho makakuha kami ng kaunting tulong mula sa inyo. Nanlamig ang kamay ni Fredo. Kilala niya ang bawat salita, bawat tono, dahil minsan ay siya ang bumigkas ng mga iyon. Saan tayo pwede magkita? Kailangan kitang makausap ng personal dahil may gusto ko ipaliwanag sa iyo. Nagkasundo sila sa isang lumang bodega sa gilid ng lungsod. Tahimik ang paligid, mabigat ang hangin. Nang dumating ang lalaki, napaatras si Fredo. Lito! Ikaw ba yan? Hindi ka pa nagulat. Akala mo ba ligtas ka na matapos mo akong isuko? Payat na payat si Lito. Nangingitim ang ilalim ng mata. At sa bawat galaw niya, parang may gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Lito! Itigil mo na to! Humingi ka ng tawad, baka may pag-asapat mawala yung sumpa! Walang tawad-tawad, pare. Ang sumpa ni Aling Shona hindi natutulog at ako ang iniwan mo sa impyerno. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lito. Mula sa kanyang bibig, gumapang ang mga salagubang. Dumilat ang kanyang mga mata. Makintab, parang wala ng buhay. Hindi na ako titigil hanggat hindi kita isasama. Humugot siya ng kutsilyo at buong lakas na sumugod. Napatras si Fredo. Pilit iniiwasan ang mga saksak. Hindi kita lalabanan, Lito! Huwag mo kong pilitin! Ngunit patuloy ang pag-atake. Sa bawat hampas ni Lito, may insektong nahuhulog, kumakalat sa sahig. Tinukot ni Fredo ang asin at langis na palagi niyang dala. Hindi na ako babalik sa dilim, kahit anong mangyari! Binuhos niyang asin sa sahig at winasiwas ang langis. Kinuha niya ang bungkos ng tuyong damo at sinindihan ito. Umilaw ang apoy, umalingaw-ngaw ang huni ng mga insekto habang ito'y nasusunog. Hindi pa to tapos, pare! Hindi pa to tapos! Ngunit unti-unting bumagsak si Lito. Nanginginig hanggang tuluyang huminto. Naglaho ang mga insekto na parang usok. Sa katahimikan, tumingin si Fredo sa kanyang mga palad. May kumislap na marka. Ang karma ay hindi napuputol, iho. Umiikot lang at nag-aantay. Naintindihan ko na yung sinabi niya dati. Hindi to kapangyarihan kundi paalala. Lumipas ang mga taon, tumanda si Fredo. At sa isang gabi, napapalibutan siya ng kanyang mga apo. Lolo, totoo po ba yung kwento ng mga mangkukulam po at saka yung sumpa? Totoo yun, anak. Ay, apo. Ang kasinungalingan at ang kapalit nito ay matindi. Kaya mag-ingat kayo sa ginagawa ninyo. Dahil may mga bagay na hindi agad nagpapakita, ha? Habang nagsasalita siya, bahagyang nanginig ang kanyang palad. Ngumiti siya. Alam na ang sumpa ay maaaring natutulog lamang. Naghihintay sa susunod na magkakamali. Wakas. At yan ang storya
ni Fredo the Scammer. Siguro naman nakita nyo na kung anong moral ng story. May sumpa o wala. May kulam o aswang. Hindi dapat tayong nanloloko ng kapwa. Kaya siguraduhin may respeto sa bawat tao. Dahil kung wala, baka kainin ka ng insekto sa gabi. Kung nagustuhan nyo ang ating story, please comment yes. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.